nangyari? Ano ba tawag nito? Positive. Ano? Tusta. Yan. Pero para sa akin, hindi lang sanhi yung pagkadikit ng pigtail. Sabihin na lang natin kung nagkadikit nga talaga yung pigtail. Pero kahit di nagkadikit yung pigtail, nadadali talaga itong klaseng unit. Lalo na kapag yung unit nyo is nasa 4 ohms, ang speaker nyo is nasa 4 ohms below, ito yung kahinaan ng LX20. Ayan, kaya mas gusto talaga nito is nasa 8 ohms siya. Ayan o, tostado. Year 2025, January 2. O yan, smooth operation or simula na ng gawa natin dito sa my shop natin. Happy New Year muna sa lahat. Yun o, mga supporter natin from YouTube and to Facebook page. Ayan, magandang taon. Tama ba? Happy New Year eh. Oh, Happy New Year sa lahat. Okay? Unang gawa ko is PB. Katapos ko lang gumawa ng PB. Ayan. Hindi ko lang ginawa na ng video. Bali, ito, pangalawang gawa ko ngayong 2025 is ito, Ace na LX20. Galing Baysa. Baysa to kanina no? Oh. Ayun, taga Baysa ang may-ari nito. Okay, dinala rito sa atin. Ang pagkakwento is nagkadikit yata yung speaker terminal. Ay, hindi, yung pigtail daw. Dumikit na yung pigtail hanggang sa nadali ito. Okay? Yan, bali ito yung mission natin for this year 2025. Unang gawa natin ngayong 2025 is itong Ace agad, bumungad sa atin. Ace na LX20, nakadikit na yung speaker and then nasira daw. Yan, maraming salamat sir Ras, magkakatiwala mo na ang unit mo rito sa akin. So ngayon, buksan ko muna ito or tanggalin ko muna itong takip kasi virgin pa ito. Tayo makakauna rito. Tanggal ko na yung takip. Ito nangyari. Ano ba tawag nito? Positive. Ano? Tusta. Yan. Pero para sa akin, hindi lang sanhi yung pagkadikit ng pigtail. Sabihin na lang natin kung nagkadikit nga talaga yung pigtail. Pero kahit di nagkadikit yung pigtail, nadadali talaga itong klaseng unit. Lalo na kapag yung unit nyo is nasa 4 ohms, ang speaker nyo is nasa 4 ohms below, ito yung kahinaan ng LX20. Ayan, kaya mas gusto talaga nito is nasa 8 ohms siya. Ayan o, tostado. Ayan, tosta talaga siya. Maswerte na kung maiwan siguro dito ng mga 2-3 na transistor. Okay, ayan, ito buo. Yan, dito napapasok yung tinatawag natin na package. Yun, yung package deal natin. Magad tayo ng fuse, i-fix bias natin, and then yan na, dadagdagan na lang natin ng transistor to kasi nagbitaw na ako ng salita kay sir na dadagdagan ng output, although medyo mababa yung kontrata natin sa lagay ng unit niya. Okay lang, nagbitaw na tayo ng salita na dagdagan eh. Okay, tanggalin ko muna itong channel 2. Focus na tayo kagad sa channel 2. Natanggal ko na yung channel 2 and then nabaklas ko na rin yung board sa may sink. Ang nakakalungkot, na-check ko na, ubos talaga yung output. Ito yung mga bloke, tinanggal ko na kasi need na tanggalin yan kapag nag-test tayo ng output. Ubos lahat talaga. Ubos lahat. Ito, short yan ha. Tingnan nyo. Ito, tira. Ito, sira. Dito, short. Puro short lahat to. Ito, short. Grabe. Wala man lang tinira sa akin ha. Mali ako ng tansya. Akala ko may matira na 1-2 man lang. Ito, ubos talaga. Grabe oh. Short lahat to. Short, tapos yung drive niya sira rin. Biyak ko. Biyak tong isa. Toto pingas pa tong isa. Ito biyak na rin oh. May crack na oh. Tapos sigurado ako yung 669, 649 dito dali rin. Tapos kapag ganitong sitwasyon, yung 4148 yan, check nyo, kadalasan sira yan. Tapos itong dalawang transistor 5401, 551 sira to. Yan, tapos diode ng 4148, check nyo yan. Yung ito na, yung nasunog dito, tulad yan, di mo na alam kung anong value yan. 150 ohms ito, katulad din dito 150 ohms. Tapos yung ito, mga 10 ohms to, 10 ohms. Yan, mga 10 ohms yan.
Tapos dito pa may mga sunog, oh. Makuha talaga, sunog malala ito. Okay, so ngayon patanggalin ko muna yung lahat ng mga piyesa na sira, tsaka palitan natin para hindi na mahaba yung video natin kasi paulit-ulit na naman ito. Okay, sira lahat ng output. Nataniman ko na yung mga dapat taniman. Ito, ilang pirasong tinoms to? 1, 2, 3, 4, apat lang. Dito sa kabila, sa may kabilang side is buo pa. Tapos ito 150 ohms. Tapos itong bloke binaltan ko lahat. Although may naiwan na dalawa na yung patayo ay hindi ko na sinama. Pinaltan ko na lang lahat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maging 5 to kasi nga mag-add pa tayo ng power transistor. Yung 4 pairs gagawin natin 5 pairs na. Yan, tapos dito 1K to dito. Tapos dito 1K din. Yan to 70 ohms. Tapos 2.4. Wala tayong 2.4 na rekta. Dalawang 1.2 ito. Dalawang 1.2 naka-series, magiging 2.4 siya. Tapos dito 3.3. Tapos nag-fix bias na tayo. Ito to 20. Tapos ito 1.8. Yan, 1.8 to 20. Tapos dito sa baba, ito pinalitan natin to 41, 48 yung switching diode. Ito. Tapos dito A1837 tsaka 4793 sira din. Pinalitan na rin natin yan. Tapos dito 551, 5401. Yan lang din naman lagi nasisira eh. And then minsan check nyo yung mga diode ito. N4007 dalawa. Minsan check nyo yan. Minsan nasisira din yan. Tapos dito pumutok yung 1 microfarad and then 50 volts. Yan, ito. Okay, ang kulang na lang dito ay mag-add tayo ng power transistor or lalagyan natin ng power transistor. Tapos dito pala sira yung A669. Yan, lagyan natin to. Yung 649 is buo. Okay, balikan ko na lang kayo kapag na ako na ng output to and then ibalik natin sa may heatsink nya. Okay? Mali. Binalik ko kaagad yung natawag nito, binalik ko kaagad yung board sa may heatsink. Hindi ko pala sinukatan ng bias kanina. Baka mamaya may problema pa to, baklas na naman ulit tayo. Kaya mo na. Andyan na yan eh. Naalala ko na lang nung naibalik ko na. Sabi ko, naku, hindi ko pala nasukatan ng bias ito. Sana wala na problema. Ayan. Ayan na, naisalpak ko na. Bahala ka dyan. Iba yung setup natin kasi dito ako sa kabilang lamesa. Ayan, hindi naman nakaprotect siya. Ilan yung ilaw? Dalawang ilaw naman yung umiilaw. Same din dito sa may kabila. Nakadalawa rin. Okay. And then, take note pala guys dito, yung 669, yung ito, yung nabibiling 669 ngayon, walang, may kwan yun, may bakal sa likod. Ngayon, patalikod yan, pabaliktad yung lagay mo, kailangan mo sa pina ng mega yan, para hindi mag-short. Okay, short, magsukat tayo ng bias. Pinalik ko agad eh. Okay naman, working naman siya. Halos nasa 0.3 no. 2.3. Ayan. Ang bihira oh. Okay, working. Tapos dito, putol tong wire dito. Yung linya, nag-jump lang ako ng wire na lang. Tapos dito sa may kabilang channel pala, sama na natin dito sa kabila. Bihira oh. Bago tayo magdagdag dito ng output. Oh, pares na pares lang oh. Diba? Pataas na konti ito dito against dito. Ito kasi mga halos na sa 0.3 lang oh. Ganda na maayos dito eh. Okay, working na to. Sa relay naman, tingnan natin kung ilan yung relay na magti-trigger. Isa, dalawa, tatlo. Okay. So ngayon, okay na to. Baklasin ko muna itong channel to. Mag-add ako ng power transistor muna dito sa may kabilang channel. Na-fix bias ko na yung channel 2. Ito, and then ito, 220. And then 1.8. Tapos tagad na rin tayo ng power transistor. Ito, and then ito yung mahaba. Abay pa nyo, tinatamad ako magputol. Ayan, value niya ng C5200 and then A1943 ha. Tapos ito, kailangan magdagdag kayo ng bloke. Yung sa base, meron nang nakabang, yung bloke na lang yung kulang. Ayan, kompleto na. Next, or last move na gagawin natin is ito. Pagka tayo ng fuse dito, sana meron fuse holder pa ako na natira. Okay, balik ko na itong dalawang board. Tapos ito, pinakas na natin yung power supply. Ayan,
halos kabisado na ng mga subscriber follower natin yung diskarte natin kung paano maglagay ng fuse dito sa may power supply ng Ace na LX20, LX10, C3. Ayan, dito ako naglalagay. Andito, ito negative side dito. Tapos yung positive side niya is dito. Yan, dito yung positive side niya. Ang kailangan nyo lang gawin is butasan nyo. Dito magbutas kayo sa kabila. Tapos hatiin nyo sa gitna. Yan ang magiging silbing fuse nyo. Same din dito. Tapos ako kasi ang gamit ko ay ito. Meron akong fuse box. Ayan, fuse box ang ginagamit ko ganito. Meron siyang acrylic or ano tawag yan, yung makikita mo yung loob ng fuse. Ano, ganda niya, angas. Pero kung wala kayong ganito, pwede naman kahit yung alambre na makapal lang, alambre na makapal, patayo na lang, patayo, tapos hihinang nyo lang yung fuse. Kung wala kayong ganun ha. Ito kasi meron akong ganito eh. Mura lang naman to sa may Shopee. Ayan, tapos yung fuse na ginagamit ko is 15 ampere. Ayan, 15 ampere ang ginagamit ko rito. Okay? Ayan. Tapos kung maglagay kayo ng fuse dito sa ilalim, need yung iangat ito. Need yung iangat ito, diode dito. Naka ganito to. Ayan. Hindi kayo makapaglagay dyan pag nakaharang yan. Ngayon, iangat nyo lang yan. Babaluktutin nyo lang. Tapos, kapag nailagay nyo na yung fuse, babalik nyo to. Ayan, babalik nyo ito. Okay? Ayun, mayroong fuse na yan nakalagay. Ang gagawin natin is balik natin itong diode. Tapos balik natin power supply. Testing ulit tayo. Naibalik na natin yung power supply. Ayan, nakabalik na yung mga kable. Nilagyan ko na agad ng speaker. Hindi na ako magsusukat na, sinukatan na natin kanina eh. Naglagay na ako ng speaker, dalawa yan. Tapos audio input natin, naka stereo mode tayo. Okay. Yan, bahala ka dyan. Ito 20 ko sana, ang problema ay doon pala pwede. Hindi ka lang, ito 20 na nga natin. Pwede pala dito eh, abot pala eh. Ayan, naka 20 na yan. Bahala ka dyan. Ayan, yung audio source natin, itong cellphone natin na isa. Dito kasi ako sa kalbag bilang lamesa. Andun yung lamesa ko, hindi ko pa nalinisan. Ayan. Makapirate tayo. Makapirate tayo. Channel 1, Channel 2. Okay na, may audio na siya. Bali, ito, ni-repair natin to ha. Basta ang diskarte lang naman dyan, paulit-ulit na naman yung video natin. Sa LX20 na ito, kapag napalitan mo halos lahat ng mga sunog na parts, is okay na yan. Alihan na yan. Yan lang kadalasan yan, yung switching diode ng 4148. Yung dalawang magkatabi na 5401 and then 551. Tapos ito sa drive nyo 1837 and then 4793. Yan ang kadalasan dyan. Tapos kapag nasira yung output, kadalasan sira din yung mga sa emitter nya, yung bloke. Tapos yung mga 10 ohms check nyo. Okay? Tapos dito, nasusunog to dito yung 150 ohms. Yan, 150 ohms. Okay? Naka 5 pairs na yan ha. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5 pairs na. Tapos kabila, ganun din. Tapos ito pala, kadalasan sira din to. Kapag umusok to, automatic sira tong 669. Ayan. Tapos nakapag fixed bias na tayo. Naka fixed bias na yan. Tapos naglagay na rin tayo ng fuse. Okay? Ayun, sir. Taga saan nga ba to kanina? Taga Baysa. Ayun, taga Baysa pala. Kalimutan ko. Okay na yung unit mo sir na Ace LX20. Bali kayong pinakabuhay na mano ko ngayong taong 2025. Okay, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note mga bago-baguhan lang. Sa mga veterano, lagi ko sinasabi, basic na lang sa kanila ito. Kung paano mag-repair ng Ace na LX20 na sunog yung board. Okay? Dahil promotion tayo sa mga gustong magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, Solid G Electronics Repair Shop.
Number 61, Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share na video natin sa Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.